basahon, no? From the Gospel according to Luke chapter 16, 1 to 13. Glory to you, O Lord. He also said to his disciples, there was a certain rich man who had a steward. An accusation was brought to him that this man was wasting his goods. So he called him and said to him, what is this I hear about you? Give an account of your stewardship, for you no longer be my steward. Then the steward said within himself, what shall I do? For my master is taking the stewardship away from me. I cannot dig, and I'm ashamed to beg. I have resolved what to do, that when I am put out of stewardship, they may receive me into their houses. So he called every one of his master's debtors to him, and said to the first, how much do you owe my master? And he said, 100 measures of oil. So he said to him, take your bill, sit down quickly and write 50. Then he said to another, and how much do you owe? So he said, 100 measures of wheat. And he said to him, take your bill and write 80. So the master commended the unjust steward, because he had dealt shrewdly. For the sons of this world are more shrewd in the generation than the sons of light. And I say to you, make friends for yourselves by unrighteous mammon, that when you fail, they may receive you into an everlasting home. He who is faithful in what is least is faithful also in much. He who is unjust in what is least is also unjust in much. Therefore, if you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to you to trust the true riches? And if you have not been faithful in what is another man's, who will give you what is your own? No servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to one and despise the other. You cannot serve both God and money. The Gospel of the Lord. Praise the Lord Jesus Christ. Since nasimbawan mo ito Domingo, emphasize na ako sa point on stewardship. There are things here that I already have shared sa dugay-dugay na sa community, but the new members, akong balik ko ng ubang punto. So we all know that we are always stewards, that God owns everything, and we should acknowledge God. Then kita ni mo ng pagkamaro, no? This steward is really shrewd. Kay wala siya kanang inantigo ba? Very clever. Tubalo naman siya lapit na sa steward, so kita siya paagi usaon sa imong options. Sumoto yung itagaan discount ng mga utangan sa iyo amo. So what happened is, gi-comment siya sa master. Kay kung sa pagkatinuod, ang mga tao kunong kalibutanon, the people in this world are more shrewd than the people in the kingdom of God. Kita usahay, kulang itag attraction ba? How to bring these people back to the Lord? That's what we lack. Atong mga approaches. Pero ang mga kalibutanon, ay dali araw gawa sa mga sa kalibutinoon. Ano lang commercial? We all know nga ka na nag-advertise ang isuhula na siya. Kibalo kita nagibayaran na siya pila ka-million para i-endorse ang product. Yan ano usahay mo? Masunod ba tayo, gibayaran na siya? Sigurado ka nagamit na siya na produkto niya. So, importante na sa Deuteronomy chapter 8, 17 to 18, hinindot kayo nga nasulti din eh. Deuteronomy chapter 8, 17 to 18 says here, and you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant which He swore to your fathers, as it is this day. So verse 17, nagingon, then you say in your heart, my power and the might of my hand have gained me this wealth. Moingon kuno kasi magugulingon, Sister Lisa. Tungod din sa akong abilidad nga nakakwarta ko, nadato ko, may laki ko ini negosyuhan may ko ini, ingon ang Bible. Pero ay kalimti ang Ginoo kay mong Dios. Kaysa naghatag nimo sa abilidad nga makasapi ka. O pinaagi niini, malig-uni ang kasabutan nga gisaad sa atong katigulangan. Unsa may kasabutan gisaad sa Dios kay Abraham? Panalanginan ko ang imong kaliwatan. See? Now, God is giving you that ability to make wealth. Para nga ikaw may mong blessing, para ma-fulfill sa Ginoo ang iyang panalangin, ang iyang promise sa atong katigulangan. I remember one guy, taga Mindanao ni siya, coordinator sa Charismatic. He invited me one time, and then pag-abot ako dito, paano ba siya mga bata-bata pa, siguro mga late 30s, so pag-abot ako dito sa balay, na-shock, mag-ukay ang balay, po, tigand ako I called it White House, naa sa bakilid.
Tako kay kabalay ng iyang garahe, unong kasakyanan. So sa kaingon ko pa, nakaingon ko, sus brad, okay ko magdaho yung anay ka kadatua. I never imagined you are this rich. So malipayon pa kayo siya na akong entertain, ang kalit na kiss doon ni Naong. Nausap na lang, nilugma o tinggas nga lusok sa mga luha. Ano ko tagang agis ang aping, ingon siya, sige brad, take a look. I want you to see everything you can see, appreciate. Because these things are mine for the next 2 weeks only. Kasunod, doon kasi mana brad, may notice na kuha ako ng bangko. Hindi akong pala, hindi akong sakyanan, i-repossess na niya, kasi wala ko kabayan. Sus, hindi na siya isugod sa gila. Siya kibaw ka brad. Kibaw pala kung sa stewardship ka ni Anton, hindi ko akong abot ng putuha. Hana siya, hila na siya kay sus brad, ako negosyo sa una tulog. Hindi lang ko, brad. Una, ako'y panagatan. Kukuha na ako'y mga boats, fishing boats. Ana, na ako ko'y magkalot-kalot ako bulawan. Makakuha pa yung bulawan po. Di binudag ko, pero okay na po, buhay pa. Pero kining usa, kining kahoy, laging konsesyoner na siya. Na ako'y laging konsesyon. Ana, tanan, takang kay kong kwarta, brad. Left and right, susap, asal ako. Ana, kong Cebu, brad. Siyempre lagi ko, brad. Ana, pila ka days, 3 days. Every month, yung ko magbiyahe o sa kong pamilya, itong puspukay sa Thailand, itong Bali, Indonesia. So, sa kong card, swipe na, left and right. Kung palito na, brad. Puro sa gold, platinum. Ana, huwag ko magdahom, mahurot akong kwarta, brad. So, sa akong mga piniyalan, ay, gitinutuhan man ko. Karon na tawag ng bangko, gawa din kabayarin ka. Na, ano mo tabi-instruct? Karon, brad. Mana, ako hindi na ako magbasol pa, basta, brad. Anong karon pa mata magkita? Sa una pa unta ka, masulti na ko, ano, brad. Anong karon pa magka? Ako na may nagimahayag. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon kung kailan ang aking bulsay wala nang laman? Ako na sa gikonsol, ako na naabi ni brad. Gileksyon na kasi Ginoo. Pero kanang iyang gasang gihatag nimo nga mga ikaw yung ka magnegosyo. Di ginaya ka. Tao ha? Pero gileksyon na ka. Next time, nagbalik ka na sa Ginoo ni Ana. Di man kay maunong ikaw si buhaton nimo. Sa pilang istorya, nagkita ko din niya, no? Pero niya siya siguro. Niya siya nag-stay din niya. Na siya muli sa ila, kinauaw na siya sa business community. Pero hini-hini siya, balik mo na, ginod pa. So mga kaigsuran ko, pero ibaw ko, ibalik ko na niya. Siya, sige, maghimo kong resolusyon, ibalik ni Ana, you know what to do. For some of you, kung nakadungog na ini, ako update na ninyo, no? Ako update. Ang katuwa pa kadungog, first time ninyo na yung napaminaw. No? There is a guy na Mindanao, Yapon, ninitabo. Kaya dito ko last 2 weeks ago, as you all know, I was in Agusan Sur, naghatag ko retreat sa LGU, na dito ang mga mayor, naguban pa, sa San Francisco, Agusan Sur. O niya, i-share na ako rin about katong sa katao nga gibless sa Ginoo. Ako usbon, kaya this is too good to be true, na istorya, kaya ingon tagborang fairy tale, pero tinuod, no? Siguro ang kaliwat ni tawhana kay ang iya apelyido Cuyos man, ang kaliwat ang daghang Cuyos diha sa may somewhere. Kuha ni siya, nakakuha ni siya blessings sa Ginoo. He has a good heart, you know, na ibabay na pakilimos dito, nag-driver sa Gabal-Habal. O niya, kanang grade 5 rin taon na siya. Pero katoliko kaayo. Kaya pala may istorya, nakita sa babae dito, nagpakilimos, tigulang. Naluoy siya. So, doon niya, tagaan ni kwarta. Wala may kwarta Gabal-Habal driver. Siya nga, imo na yun, kaon ito, anak. So, lipay kaya tiguang. Tagaan siya rosaryuhan, tagaan siya crucifix, kung ganang papel. Nanaimo ng tiguang niya nga, kanang pagitaan ako, ha? Nita ako muna yung address. You forgot about it. Hindi lang butang sa altar. And then, doon ay nagganyo niya nga mangalon sa Bulawan. Di na ako detalye. Sugod-sugod sa kalot. Tapos kada kalot niya kay Bulawan mo yun. Naamag yung first class ng gold. No? Kalot, Bulawan mo yun. Sumotong, idako siya. Ang iya magkauban, mukalot ng Bulawan, kasi asa na pita, palibot, papay makita ang Bulawan, pero siya, nikuha niya naging Bulawan. Ang iya Bulawan, first class yung Bulawan, very refined nga ng gold. Hindi naging mahalin gila din ito kay too much. No? Grabe ang volume. So, baligyan na nga ito sa Brunei, asa pang dapit. Nga, muna, daghan na kay istorya dito. Pero karon, i-fast forward mo, dito na yun, doon lang kayo na dito ng iyong lungsod. Kay, grabe mo kaya yung heart, hatag din sa JK, tanang parokya dito, linya, dungan sa Domingo. Pero ano ni mo siya?
Ang iyang cheque walay nga sa away account name. Pero gidungan niya nga tag $500,000. So, nagsugro yung butang na sa kolekta. So, ang mga pare dito, nagdungan sila, gusto namin hatag $500,000. Tinuwa ba ganit? Pagtanaw nila, gisupay na account na sa bangko sa Davao. So, they went to Davao, ipangutana ng manager. Yung manager, tinuot na, pwede i-cash na karon, pero i-strakan mga dito patugaan kinsa na siya. Pero taga-inyo na. Taga-inyo na. Naanay, nagagani kwarta. So, mo ito, asa makikita niya mahatag na? He's really a good steward eh. Mahal siya $500,000, panghatag na. Kaya, maayo ko kayo siya, di ang yung magsuon niya, gipagbalayan, tanan, maasimansyon niya, pero tungkol grade 5 na siya, pero di kayo siya mga-associate ng mga tao, pero inferior niya po siya. Muna to, kanang kapag sa kalsada, o di na yung tao rin siya, maluhay mo siya, kay pobre yung lungsod. O nag-iingan na siya sa mga, kuhan ba, kanang, dagan na pagkamayon. Tinabangon mo, at least ba? So, nidagan siya atong last nga election, wag yung kontra niya, aporte daog na. Daog, no? Kana lagi lang, iya Pajero daw, ingon to mga mayor to, Pajero niya, kanang iyahang Land Cruiser, bago, kumprahan na ng gulay, sister. Sakyan, pangupra gulay nito, nasa mga kita na. Kaagi mo dyan sa iyong kuwan, only na padung sa iyong balay, kung patanawa, pagtapuan mga bahay. Just imagine now, bisag 60 kilos of gold, maabot ng 300 million a month. Kung 60 kilos na, yung computer na, 300 million a month. So karon di 2 weeks ago dito sa Boracay kay nagbuhat sila strategic planning ang mga mayor kung si buhatos mga lungsod. Sila kuno dito sa likod nagsiling duka ko siya. Ano kay Pastor sa ikaw sa pagkasulti ng mayor sa ako ba? Sige na basta sige English ani. Di ba mo di ko sabot anak ko. Kaya ako gusto ko plano mo na ako plano sa lungsod. Okay ni pabuhatan ako ni kalsada gikan sa lungsod padung suligan mo lapos na din mga sakyanan. Unya di kwartas tao ako misali og ira ni. Ako ni kwarta. Kaya serve na sa Ginoo, serve sa mga tao. Di ko kayo in English, pero kanang inyo English, mutana lang ko ninyo ba? Makahimo ba na kalsada? Kung siya, kung tanong kasamot ko ang inyong pagyaw-yaw rin. Una kailan, moto nga, nasi constituent nga nasakit, diya sa provincial hospital, tutuaw niya. Pagkibalo nga, naasya, so mga pasyente ko nga ito. Hatag na sa kwarta. So, nahinunduman niya ang babae, kaya nagsige naman sa gunaw, katulog yung babae, kaya limon ko sa mga sa pagkuha din ng atos papel, no? Yan naman itong ukay-ukay doon, no? Takaw ng atos papel. Naan itong address, nasa North sa Cebu. Northern Cebu. Niyari sa Cebu. Tanaw ng address sa simbahan man. Pagsuod nga ito, tuwara magbirin sa Dolorosa. Mga maghibayhan na nga, o mga ito nagpakili mo siya. Sus, birhin man eh. Kung namuari siya from time to time, ilisa niya, sinina ang birhin. Di siya magpasaba. Nadre, gisugo na ko dere kay Elisa doon. Sinina ang birhin. Kasi ilis ni Birhina nga, pagkura mo na Elisa. Pagkura mo na buling sila Birhina. 2 weeks ago, pista man sa Triumph of the Cross, Santa Cruz, o ganong Our Lady of Sorrows, Birhin sa Dolorosa na.